Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ayun mga ka-bird brain, today is Sabado. Papunta tayo ng Maynila or paluwas tayo ng Metro Manila kasi bukas may nag-join tayo ng fun run sa mga life insurance. So sa mga nakakapanood nito nakasali doon, good luck sa atin sa pagtakbo. So, luluwas na ako kasi mahirap pag yung mamayang madaling araw ako magbabiyahe. Kailangan makatulog pa ako. Although malapit lang yung biyahe, pero syempre, di ba? Para wala tayong pinoproblema. Mamaya biglang umulan na naman. Kagaya kanina, lakas ng ulan. Buti tumigil. By the way, mga ka-bird brain, no? Siguro napanood nyo na yung huling upload ko bago tong video na to. Na may in-upload na akong running content sa aking motovlogging. So, naisipan ko lang na ihalo ko na yung running ko. Mag-content ako ng running kasi nga kung napapansin nyo minsan ang tagal ng content ko ng ng motovlog kasi nga minsan may mga race ako, race or fun run kung tawagin, pero usually race ang tawag doon. Hindi siya karera na literal na ipagkarera ako, race lang yung term na nakasanayan. So usually kasi may mga race nga ako, so hindi ako nakapag-content, lalo na pag dumadayo ng ibang lugar, kagaya ng Pampanga, ganyan. Pagka dumadayo, wala. Ilang araw ako hindi nakapag-content kasi ilang araw ako mag-stay doon eh. Siguro 2 days, ganyan. So, ang hirap. Kaya, para hindi patay yung araw natin, naisipan ko na lang na isama ko na, di ba? Kayang-kaya naman i-content yung running, hindi isama na natin. Sayang naman. And for sure, meron namang mga dyan, followers natin na tumatakbo rin naman. Or nagdadalawang isip na gusto sumali ng mga events, ng mga takbo. Ayan, dito na tayo. So sana matuwa kayo. Actually, yun yung content naman na yun para sa pangkalahatan yun. Kasi, physical fitness yun. So para sa lifestyle yun. Healthy living, kung tawagin. Actually, magandang bagay rin yung nag-jogging ka. Maaalis yung yung pagiging wasalak mo. Ang sawa sa alak. Ang laking bagay rin nung running. Sobrang laki ng nabago niya sa sarili ko. Natanggal niya yung palainom. Nabawasan kumbaga. Medyo maluwag ang kalsada ngayon. Ang sarap ng simoy ng hangin. Sana ganito lagi, no? Ang sarap talaga pag yung feeling mo yung para ka na sa ibang bansa, no? So, ang lakas ng hangin. Kahit di malakas yung hangin, yung parang Baguio feels, alam niyo yun? Hindi siya mainit. Medyo malamig, di ba? Umaaraw pero hindi masakit, hindi mainit, di ba? Sana ganun sa buong mundo, no? Baguio feels. Ang sarap siguro mag-motovlog doon araw-araw. Kahit mag-jogging araw-araw, ang sarap. Pag ganun yung klima. Ay, butas. So, sa mga followers ko dyan, makakanood nito, kung ako sa inyo, pasukin nyo na yung running era. Payat ka man, mataba ka man, sexy ka man, o kahit ano pa yan. Running, napakalaking yan sa health natin. Sabayan mo pa ng malupitang diet. Ay nako, abutin ka ng 100 years old niyan. Saka nakaka-addict din kasi pag nasa running ka, siyempre bawal nga tamad, gigising ka ng maaga or mag-aalaan ka ng oras sa gabi, medyo mababago yung body clock mo. Kung tamad ka gumising ng umaga, gigising ka ng maaga para ka na sa military, para ka nag-training. Kaya ako sa inyo, pumasok na kayo sa running era. Ayun, hype na ngayon yung running. Kaya ngayon gagawin ko, isasama ko na sa content yon. Actually before, bago pa ako mag-motovlog, pinag-iisipan ko talagang niche ko before. Running, number 1 yung running muna. Hindi ko pa naisipan mag-motovlog before eh. Pero matagal na ako nagmumoto. Pero yung pag-content nga, mas tinatarget ko nun yung running. So since nakabiling ako ng camera, yung sa 360 is Pro 2. Hindi, yung pala muna noon, yung Go 3S. Sabi ko, try ko nga ito sa motovlog. So, ayun. Kung tutusin yung Go 3S ko na yon, gagamitin ko talaga pang content ng running yun. Kasi nga, pwede mo lang i-clip sa ulo mo yun sa sombrero. Kasi maliit lang yun. Ngayon, tumagal-tagal, lumamang pa rin yung dugong rider. Then, habang nagde-decide nga ako, pinag-iisipan ko, ba't di na lang kaya lifestyle vlog yung i-content ko? Yung mga pinag-aagawa ko sa buhay. Kaso yun nga, nangibabaw si motovlog. Kaso ito, nagmo-motovlog na tayo. May time talaga na namamatay yung content. Kasi nga, yan, pag may mga race event, sobrang hindi ako napag-content. So, ayan, nakapag-isip-isip ako na yun, isama ko na lang. Ngayon, isang motivation na rin yun para obligado kong tumakbo. Magko-content ako. So, maobliga ako ngayon. Kasi may katamaran din ako tumakbo eh. Siyempre, kumpara sa mga baguhan, mas tamad kayo sa akin, di ba?
Kasi ako kahit papaano, tagal na yung 2 weeks, ganyan, 3 weeks na hindi ako tumakbo. And then pag sinipag yan, sa isang linggo, ilang beses din. Kaya naisipan ko yung content kasi nga, ayan, isa na rin yan para ma-push ako, maobliga. Siyempre, isipin ko yung mga followers ko, viewers ko, nag-aabang ng content na takbo. So, idadagdag ko na siya sa content ko. Gagawin ko na lang siya ng album sa YouTube ko. Pero sa Facebook, baka wala ng album, marerekta na lang. So, kung hindi ka mahilig talaga mag-running at motovlog ko lang inaabangan mo, so pag running upload ko, depende na siya kung papanoorin mo hindi. Pero vice versa naman, kung running ka naman, ayaw mo naman yung pagmumotor ko, ganun din. So nasa iyo na yan kung papanoorin mo. Pero since nandiyan ka, ibig sabihin follower kita, subaybayan mo na lang yung mga uploads ko. Tama mo na lang para sa mga future ano natin. Alam mo, pagtagal, diba, may mga sponsor tayo. Siyempre, pag-sponsored na, may sponsor na tayo, kung may ibibigay man yung mga sponsor, hindi naman lahat yan magagamit mo eh. Lalo na mga sponsored, ano yan, bigay lang ng bigay yung mga yan. So, pwede kang palit ng palit. So, pwede mo ipamigay sa mga ano mo, masisipag o loyal followers. So, ayun, traffic. Walang kupas. Singit tayo dito. Tignan mo yung driver ko nakatingin sa'yo. Hindi siya nakatingin, pero, ayan. Okay, kamote moves muna tayo. Kamote moves. Ito yung mga wag nyo gagayahin ha. Kamote moves. Kaya wag kayo magmalinis na hindi kayo kamote. Kasi for sure yung iba dyan, ginagawa rin naman to. Pwede ka tumambay dyan, makipagtutukan sa mga 4 wheels kung nakakotse ka. Uy, ba't nag-end yung workout? Finish your workout? Hindi pa. Hirap yung mga pindot. Grabe, walang galawan. Yung literal na walang galawan. Kaya ang init. Pero pwede dun eh. Hindi lang nagagater yung iba. Mga mababait. Ayaw sumampa ng gutter. Tutusin kasya dun eh, sa kanan. Ayun, si Idol eh. Ayun, kasya dun eh. Mahina lang dumiskarte yung sa harap. Kaya yun, alis din, grabing traffic. Grabe dito. Walang galawan. No choice, mangangamote ka talaga dito para makaalis lang. Kailangan mo magkamote moves. Grabe, para tayong nagmamotocross dito ah. Pasensya na kung nagkamote mode tayo. Wala eh. Walang galawan dito mga ka-bird brain. Hindi ka nag-motocross to rin, nag-motocross. Minsan talaga kailangan mo maging kamote. Okay lang yung paminsan-minsan, wag araw-araw. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Kamote moves, sampa. Make sure lang na pagsasampa kayo sa mga gutter, mga ano, yung gulong nyo nakalapat or alalayan nyo ng paa kasi may tendency umislide yan. So huwag kayong kampante na makakasampa kayo kasi madulas ang mga ganyan. Grabe kasi yung mga inaayos dito. Ayos naman yung kalsada, binabasag kasi. Sa bagay, may mga bipitak na nakaraan nung bumagyo. Mga asphalto. Uy, invite me if you come ang traffic, Jojochi. Pasensya na, kailangan nating mga bote para makalusot. Traffic na dito. Takas oh, kabongero. Grabe. Ang traffic niya. Haray ko. Bukan tuloy. Salpukan. Ang kulit nung nakapula na motor na yun, no? Maligalig. Siya yung nakasagi kanina eh. Hindi na lang. Makalabasan tayo ng Nomo Avenue. Yan, medyo lumawag na. Grabe ka, bird ring. Tagal ko dun. 10 minutes din yata ako dun, ah. Ayun, no, tingnan nyo naman sa kaliwa, oh. Tapos ako ng traffic. Grabe, pag rush hour dito talaga sa Imus ngayon. Bunsal lubak yung kalsada ngayon sa Imus at ginagawa. Binabaha na rin. Dati hindi ganito dito eh. Hindi naman binabaha dito dati. Lang binaha yung Imus eh. Okay, iwas tayo dito. Mas malapit sana dyan, kaso ayoko na makipagsingitan dyan. Traffic eh. Okay, ito na tayo. Para presko yung hangin. Di baling malayo. Malayo ng konti. Ayun. Anim yung malapit. Usad pagum naman. Kung 2 kilometers, 3 kilometers lang diferensya nyo, okay na yun. Kahit 10 kilometro pa yan eh. Na mas malayo eh. Okay na yun. Pipiliin ko na to. 10 kilometro. Kunyari, 10 kilometro ang kinalayo nito sa pupuntahan ko. Pipiliin ko na to kasi umaandar ako eh. Kaysa naman sa ganon, malapit nga, wala namang galawan. Bugbog ka lang dun. Diba? Dito walang dumadaan masyado. Sarap, diba? Sarap po, dumang. Sarap pa na simoy ng hangin. Maganda rin mag-jogging dito eh. Nag-moment sila ng alaga nyo. Ayun, nag-jogging kasi kuya. Papapawis siya. Nakakaingit naman, di ba? Bukas papawis tayo. Dito, nag-traffic lang dito sa stoplight. Pero mabilis lang to. 9-50 seconds na lang. Sa loob tayo, baka mahulitan ng enforcer dito. Pwede palang mag-cut dun sa harap. Hindi ko kasi ginagawa yun eh. Ayan. Let's go. Let's go. Let's go.
Itong si Idol Lalabog, masasagi pa siya yung side mirror niya. Konting-konti na lang, masasagi na siya ng truck. Ayan. So dito, maluwag na, di ba? Doon tayo sa maluwag ngayon, ako dumaan ng mga masiskip ngayon. So doon ako dadaan sa may flyover tayo. Ako dumaan ng palengke ngayon. Dugdug, grabe, tagtag na na. Solid! Ano yung nagsalita? Basag rin yung kalsada dito. Pero compare naman sa Aguinaldo Highway, mas okay naman dito. Dito na ako halos dumadaan lagi eh. Basta malapit, pero yun nga, dahil maraming ginagawang kalsada doon, mas pipiliin ko na dumaan dito. Pero pagka okay na, doon ako ulit dadaan. Uy, grabe. Ito yung lagi kong nakikitang kainan, no? Ang dami kumakain dito lagi. Ayun, no? Susunod ka kakain ako dito. Ayan, no? Ang dami kumakain dito lagi. Kahit anong oras, dami kumakain dyan. Hindi ko lang sure sa gabi o hanggang anong oras yan. Pero madalas yan, umaga, tanghali. Ang dami kumakain dyan. Siguro masarap din yung tinda talaga nila. Kasi hindi naman babalik-balikan yan eh. Sarap. Hindi masarap. Mas ng pipe niya Idol. Ano to? SZ 150 ba to? Open pipe siya. Yung open pipe niya, naka-akra siya. Hexatip na akra. Kawawa ng talsik yung bag ni Idol. Talsik. Naka-ano kasi siya eh, underneath. Puro talsik yung bag ni Idol. Pati helmet. Naging human mudguard. Ayun na, Pasing Dominic na tayo. Ito na naman yung magic stoplight. Uy, maluwag. Ibig sabihin, kakago lang nito. O sadyang wala lang talagang dumadaan ngayon. So, magalan natin ng bahagya para sumakto pag-go. Mukhang wala nang dahil stoplight ngayon ha. Ayun o. Parang synchronized na ngayon kasi nasa 40 ano yung kabila o. Dati hindi naman ganito eh. So, legit na to. Uy, maluwag ngayon. Maluwag ngayon sa ano. Ayun, doon o. Ito nga pala mga ka-bird brain, nagpalit na ako. Dalawa pala. Wala lang, konti lang, palit ang tornilyo. Kung ano yung mga unang kalawangin, palitan natin. Ito, wala akong mahanap, ang liit eh. Minor ulit, sakto natin para konti lang yung idle natin. Barangay Talaba na tayo. Alam nyo na siguro kung bakit Barangay Talaba to. Kasi maraming talaba dito. Baka di kayo naniniwala. Maraming ang talaba dito. Maraming naglalako ng talaba dito. Lalo na sa part no Tirona Highway yan. Sa may Island Cove, yung side yan. Meron din mga nagbibenta dyan. Dito rin, siyempre talaba eh. Kaya nga talaba eh. Tahong, nakita nyo. Hindi ko alam kung may talaba yun. Tahong lang yata yun. So ayun mga ka-bird brain, mabalik tayo. Yan nga. Pag wala ka pa sa running era, kung ako sa'yo, pasukin mo na. Simulan mo na mag-jogging sa inyo. Gising ka na maaga. Let's say, pasok mo alas 6, oras na 7. Gising ka na alas 3, takbo ka kahit isang oras lang. Then diretso ligo ka na bago pumasok. Masarap sa pakiramdam yun kasi ano eh. Para ka na-energize. Yung sakit nun hindi mo mararamdaman yung pagod mo sa pagtakbo. Mararamdaman mo yun pag uwi mo pa ng gabi. Then the next day, ano ka lang, maglakad ka lang. Para makapag-recover lang yung muscle mo. Parang sundot, kumbaga pag nag-gym ka, parang sundot kung tawagin. Na mawala yung sakit. Ibang sundot yung gawin mo. Ayan, so 1 bar tayo. Tingin ko aabot to hanggang kapupuntahan ko 1 bar. 30 kilometers. Tingnan natin. Pero parang maluwag ngayon sa palengke. Pero yun na. Magsisi ako bigla. Ano tayo sa ilalim ng tulay. Inisip ko kung sa palengke tayo dadaan eh. Palengke tuloy sa may hospital. Maluwag kaya ngayon. Pero parang maluwag eh. Kasi usually pag ganito, ang dami ng motor eh. Dito na nga tayo. Ayan. Actually may daan din dyan eh. Sa may loob. Kaya magbigay. Medyo maluwag pa nga ngayon. Oy! So dito nga pala ako bumibili ng mga titanium bolts, hang bolts, tsaka yung ano ba yun, yung ganito, yung kulay chrome na bolts. Dito kaya one-stop shop. Dati ko nang alam tong shop na to, way back nung pre-pandemic pa. Nung nagsisimula pa lang siya nun. Yan, si One Stop Shop. One Stop, ayan, motorcycle parts. At saka yung motobolts, sa kanya rin yan. Yung motobolts, yung benta nila yung mga ganito kulay puti. Yung sa One Stop Shop, yung mga hang, titanium, yan. Sa kanya rin yan. Shop niya rin yan, siya rin may-ari, si Bossing. Kalimutan ko pangalan ni Boss, Dane yata pangalan. So dyan ako nagpalagay nung titanium bolts ng sniper ko dati. Isang salpakan lang, parang naka-worth 5,000 ako nun. Kaya kahit pa paano nakakwentuhan ko yung may-ari kasi naka-big bike concept nga ako eh. Kasi yung motor niya nun R1, sa pagkakatanda ko may R1 siyang black dati. Kaya kahit pa paano nakapagkwentuhan kami. So di ko lang alam kung natatandaan niya pa ako. So kung mapanood man to ni Boss, shoutout sa'yo. Hindi ko tanda eh kung Dane ba pangalan niya. Parang Dane yata eh, kung di ako nagkakamali. So kung bibili ka ng mga titanium bolts, mga hang bolts, yan, diyan kayo bumili sa kanya, mura lang. May Shopee rin siya eh, si Bossing. Hanapin nyo na yung Shopee niya, yung store niya, yung name ng store. Medyo maluwag na yun dito. Buti dito ako dumaan. Kaya dahil maluwag kasi walang enforcer.
Usually masikip dito pag may enforcer. Ayan, so dito mga ka-bird brain, pag first time nyo dumaan dito, yung crossing ng Quirino papuntang C5 extension, pag nasa right side kayo, dapat kumanang kayo. Yung diretso dito pag nasa kanan kayo, uhulihin kayo dyan. Ayan, so dito C5 extension na, dire-diretso na natin to hanggang ano na to. Sa may service road tayo dadaan. Hindi na ako mag-airport. Para labas natin Magallanes na. Kaso pag doon yung way natin, traffic na naman yan, yung EDSA na yan hanggang Rockwell. Naisip ko kung dadaan ako ng Manila side, sa may ilalim, bahala na. Saka na lang yun pagka gagawin ko ng video yun kasi pwede rin dumaan doon eh. May way din kasi doon. Punta Manila, San Juan, Mandaluyong, yan, may daan din doon. Usually kasi yung mga napipili kong daanan, yan yung mga less crocs kung tawagin. Mas ng Aerox ng bossing. Kala ko Aerox turbo ba ito? Para may tsura ng Aerox turbo ba ito? Ang pogi ng likod eh. Hiya. May sunog ah. Gumagawa sila ng pera. Hinaantay lang ako nito naka-Aerox. Tumitingin siya sa maps. Kala ko tinitignan ako sa side mirror eh. Paggabi na. Hindi ko napalitan yung lens ko. Naka ND16 pa rin ako. Hindi ko alam kung maliwanag pa to. Kung liliwanag man to, baka sobrang ang tawag dito. Marami ng grain kasi naka-auto ISO ako eh. Angas ni Idol oh. Kumikending pa. Sina mo Idol. Ang papayag na iniipit ka ng ganun. Miss na kita, baby pa, uwi na ako. Wish 175. Gago! Uy, may bata. Tricycle. Doon pa sa gilid. Pwede naman sa loob. Diretso tayo, diretso. Oo. Dito ba pa si Idol? Alanganin kasi yung niya eh. Yung manibela niya. Puti, magaan lang yung motor niya. Pero pag ganito yun, ADB, tumba yun, panigurado. Kasi ADB, pagka nililiko kung ganun yung manibela, alalay ako kasi pag sobra ka ng liko dito, ma-outbalance ka eh. Kasya ba ako? Kasya. Pag ginagasgas, kasya. Nagalangan kasi ako sa sapatos. Baka masali ko pa, mahirap na. ADB rin. Alam ko matraffic dito lang to banda eh. Sa crossing. Ayun, buti pinagbigyan tayo ni bossing. Dito lang naman yung matraffic kasi may lubak dito na malaki. Tapos crossing. Ayun o. Maluwag na. Nagka-traffic ulit to dun sa may tulay ng ang tawag dito. Paglabas ng service road. Hindi ko alam anong tawag sa tulay na yun. Papuntang Osmeña Highway. Grabe, sobrang taas ng headlight ko. Nakikita niyo yung signage kanina. Tumatagos yung ilaw ko dun. Saka ako naayusin. Pakiramdam mo yun. Presko. Ako, di ka naman. Di tayo malapit na ako. Miss na kita. Baby, pauwi na ako. Hindi ka na malulungkot. Malapit na ako. Baby, pauwi na ako. Pauwi na ako. Ka na malulungkot. Dito rin, yung kainan dito mga ka-bird brain. Ang dami din kumakain dito. Ito yung mga kainan dito. Yan. Ang dami rin kumakain dito. Ganda kasi ng pwesto nila eh. Hindi mainit. May puno. May dilim. Pa-service road na tayo. Yan Skyway. Wala. Naging kamote mode tuloy tayo. Tumapak tayo ng S-Lex tong nasa kanan natin. Yan. Hindi ko alam kung west service road to o east. Sa kabila ata east, dito yata west. Hindi ko kabisado eh. Basta east and west service road to. Pina-flash nila ako ng high beam kasi nga mataas yung headlight ko. Sorry na. Cool choose tuloy. Para naging culture na dito sa Pilipinas yung high beam. Pagka high beam, lahat na lang ng bagay magpa-passing light. Kasi may iba dyan nakalimutan lang magpatay ng headlight. Utang na may pagpatayan din ng high beam eh. Parang naging culture na sa Pinas eh. Pag naka-high beam, palakasan tayo ng ilaw, bulagan tayo. So nalobat na ito mga ka-bird brain. Ibig sabihin na sa isang oras na ako nagre-record. Kasi nga naka 60 fps ako. Iniisip ko kung babalik ako ng 30 fps. Kasi sa 60 bilis malobat. Isang oras lang siya. Tignan mo mas matagal pa battery nito. So baka bumalik ako ng 30 fps. Isa to sa matraffic ulit na part. Galing na Idol oh. Texting habang nakasabit. Angas ah. Sana all. Ingat kayo dito yung mga may nangahablot eh. Nakita ko sa Facebook dito yun hinablot yung cellphone. Kaso gabi yun. Binabantayan ko dito pagka kasi pwedeng hablutin tong camera ko eh. Wala siyang papahuli sa akin. Bubugbugin ko talaga. Actually medyo maluwag pa to ngayon. Kasi pagka tagal umusad dito eh. Pababa. Mga regular na araw to, yung mga Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Nako,
Iyak tawa ka talaga dyan. Sabado kasi, medyo ano ng Sabado eh. Less employee na. Mga government. Bakit tayo kumanan? May bantay ba? Oo. Gusto kong magpalit talaga ng upuan. Yung racing seat. Kasi dumudulas ako eh. Para hindi nababago yung pwesto ko. Sana maluwag sa EDSA. Pero feeling ko maluwag sa EDSA eh. Kasi usually pag matraffic na sa EDSA, matraffic na rin dito. Sana yung saktong traffic lang. Yung nagbago kasi dyan sa may Ayala banda eh. Hanggang mag-Rockwell, laging traffic dyan. Sana magawan ng solusyon yung kalsada dyan, magawan ng diskarte. Masikip kasi sa part ng ano eh, yung bago mag-Rockwell. Sasalubong yung mga palabas ng BGC. Nagiging imbudo siya. Paparehas siya nung ano eh, nung Quezon Ave na Skyway. Mali yung exit. Yan, next time dyan tayo dadaan sa ilalim. Dire-diretso doon. Dire-diretso natin sa Menya. Yan, so EDSA na tayo. Ayala tayo, Ayala Tunnel. Bus lane. Pwede naman yata mag-bus lane dito eh. Isa sa Ayala Tunnel. Nagkasagian. Rider yata, tsaka 4 wheels. Naglabas tayo ng kanan. Ayan, blinking na yung gasolina ko. Hindi na ako magpapagas. Abot na to eh. Bukas na ako magpapagas. Traffic na, idolo. Labas tayo sa kaliwa. Ay, kanan pala, bago tayo kumaliwa. Makalabas tayo sa kanan. So, motorcycle lane to eh. Wala, ayaw mo na, huli kung huli. Ay, bike lane to eh. Oh my God! Wow! Wala eh. Sobrang rush hour naman kasi. Ano ako, mahuli. Nakita mo na yung signage na no contact apprehension. Pag nakita mo na yung signage na bike lane, labas ka na. Kasi shared lane yan nakalagay. Ayun no. Nakita mo, 3 guhit. Ayun no, 3 guhit. So, ang labo rin kasi nila eh. Labas na tayo. Nangyari dito. Dapat kasi pinapariwanag rin ng MMDA hanggang saan yung pwedeng daanan ng mga nakamotor. Kasi bike lane siya pero shared lane nakalagay eh. Diba? Hindi rin naman nila nilinaw. Kaya ang hirap. Anyway, palabas na tayo sa Sumpa. Sa Rockwell na tayo dadaan. Ayoko na bakbakin yung EDSA. Yan, kaya traffic yan dahil dito. Palabas dito, mabagal yung usad. Yan. Pero may time na traffic rin dito. Malalaman natin pagbaba dito ng flyover. Ayun, medyo matraffic lang. Minsan kasi hanggang dito yan traffic eh. May tumatakbo. Yung sinasabi ko, traffic, di ba?